Ramir Bolder po, naritong muli. Ayon po sa panayam sa kabiyak ni Maria Catalina Cabral, sina si Cesar Cabral, batay sa pahayag sa kanya, asawa ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, nasabi niyang walang foul play sa pagkamatay ng kanyang asawa dahil naniniwala siya na ito ay aksidente lamang. Naniniwala siya na aksidente lamang. Ano ba ang ano ang iyong motibo para sabihin yan? Ano ang iyong ebidensya para sabihin walang foul play, aksidente lang ang nangyari sa iyong asawa? Ano? Cesar Cabral, nandun ka ba nung nangyari yan? Wala ka naman, di ba? Nasabi mong walang foul play. Paano mo nasabing walang foul play? Nag-investigate ka ba? I-under investigation pa nga yung kanyang pagkamatay. Binigyan mo na ng konklusyon. Bakit ganun? Ayaw mo ba na masolve ang kaso? Hmm? Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong klaseng pananaw. Ano? Alam ko na ang asawa mo ay sangkot. Nasasangkot siya sa mga anomalya ng flood control at ghost project scam. Pero dapat makipag-cooperate ka. Kasi nga, isa siya sa magiging susi sana ng malawakang investigasyon na to upang masolve. Pero kung ganyan, ayaw mo namang kung ano-anong sinasabi mo, nagbibigay ka na kaagad ng konklusyon na walang foul play. Hindi pa nga tapos yung investigasyon ng kapulisan eh. Huh? Di ba? Oh. Ayon sa kanya, posibleng nadulas lang ang kanyang asawa habang siya ay nag-unwind o nagpapahinga, nagre-relax sa tabi ng Cannon Road sa Benguet. Paano mo naman nasabing nagre-relax? Hindi nga pwedeng magtambay doon dahil sinaway na sila ng pulis. Bumalik lang sila muli. Ayon sa kanyang driver, sinaway sila, pinaalis sila dahil nga bawal ang tumatambay doon sa gilid ng kalsadang yun, sa Cannon Road. Dahil nga malalim yung bangin na nandun. Oh. At saka isa pa, napag-alaman ng mga reporter na yun talaga ay tapunan ng patay. Di ba? Kasi tignan mo, 20 to 30 meters ang lalim. Malalim talaga kung sa malalim. Pag nagkamali ka doon ng galaw mo ay tiyak may paglalagyan ka. Kasi nga sa lalim nun. At saka may mga concrete barrier doon na pwedeng upuan pero hindi pinapaupuan dahil nga sa delikado. Malalim yung bangin. Ha? Pero ang problema dito, ano? Nagbibigay ng konklusyon itong asawa. Oh, ito. Mariing itinanggi ni Cesar Cabral, asawa ng yumaong Department of Public Works and Highways, DPW's Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral na naibalik na sa kanyang pamilya ang cellphone at iba pang personal na gamit ng kanyang asawa matapos mahanap ang labi nito mula sa malalim na bangin sa gilid ng Cannon Road sa Tuba, Benguet noong Huwebes, December 18. Walang sinasabing gamit, walang isinasauling gamit. Anya, sabi nila, sinauli, wala po akong nakikitang gamit ni Cathy. Kinausap ko anak ko, wala pa silang gamit na natatanggap.
sabi ni Cesar Cabral sa panayam ng media noong Biyernes. Ito ay matapos sabihin ni Colonel Lambert Suerte, hepe ng Benguet Police, Provincial Police Office, na ibinalik ng mga pulis ang cellphone at personal na gamit ni Cathy matapos maiahon ang kanyang bangkay mula sa gilid ng Benguet ay ng Buwid River na may 20 hanggang 30 metro ang lalim mula sa Kinon Road sa Barangay Camp Force, kung saan huling namata ang buhay ang dating DPWH official. Oh. Si Cathy ay 63 anyos, kabilang sa mga dating opisyal ng DPWH na iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Ha? Ah, dahil sa pagkakasangkot di umano sa multi-bilyong pisong flood control project scam, kaya ayon sa mga investigador, mahalaga na mabawi ang kanyang cellphone dahil posibleng naglalaman ito ng mga posibilidad at messages na may kinalaman sa kontrobersya. Ito po, Samantalang iniimbestigahan din ng pulisya kung ang pagkamatay ni Cathy ay isang insidente ng suicide, aksidente, o may naganap na foul play. Kaya nga po iniimbestigahan. Oh. Sa naturang interview, sinabi ni Cesar na hindi pabor ang kanyang panig sa hiling ng mga otoridad na isalang sa autopsy ang kanyang yumaong mahal sa buhay. Kung ikaw man gusto mong makita na asawa mo na nadisgrasya, gusto mo bang pabuksan ang kanyang labi? Tanong ni Cesar. Oh, alam niyo po, okay yan, pero sa ganito ngang napakainit na sitwasyon, malay natin, may taong nagmamanman sa kanila, ano? Oh, na pagkababa niya doon iniwan siya ng kanyang driver at umalis dahil nga sinabing balikan mo na lang ako. Oh, malay mo kung may mga sumusubaybay sa inyo na hindi mo nga alam. Kasi hindi naman magsasabi yung mga sumusubaybay sa inyo eh. Oh, wala bang CCTV doon sa area na yon? Oh, oh. Malay mo nga kung totoo na mayroong sumusubaybay. Tapos biglang nung umalis na yung driver, umupo si Cathy Cabral doon sa mga concrete barrier na biglang itinulak o ganun nga ang nangyari. Hindi natin masabi. Kaya nga iniimbestigahan upang may makitang makagawa sila ng report o konklusyon kung ano talagang nangyayari. 'Di ba? Oh, tingnan mo. Asawa ni Cathy Cabral walang foul play sa pagkamatay. Yun itong mahirap dito na sinasabi mo na walang foul play. Nandun ka ba? Nakita mo ba na walang foul play? Ihinala nang lang naman sa'yo eh. Haka-haka sa'yo na walang foul play. Paano mo nasabing walang foul play? Nakita mo ba? Di ba? Pwede mong sabihin walang foul play kung ikaw mismo nakita mo na nakatayo yung asawa mo doon na biglang nahulog. Yun, masasabi mong walang foul play. Oh. Walang nakikita eh. Walang nakakita ni isa. Kaya kailangan yan, subject for investigation yan. Tama, mali. Ngayon, kung sana ikaw, si Sir Cabral, nakita mo, nandoon ka nakatayo mismo sa malayo at nakita mo yung asawa mo, habang tinitignan mo, bigla siyang nalaglag, malamang siguro walang foul play yung ganun dahil nakita mo mismo. Oh. Pero wala ka naman sa location nung mangyari yung incidenting yun o aksidente man. Paano mo masabing walang foul play? Di ba? Naglabas na ba ang mga pulis ng report na kinonfirm na ba nila na walang foul play? Hindi pa nga natatapos yung report eh. Tapos sinasabi mo, walang foul play.
Paano 'pag lumabas sa investigasyon ng mga pulis na wala nga talagang foul play at aksidente yung nangyari? Diyan mo masasabi dahil may report na. Hangga't wala pang report ng kapulisan na nagha-handle diyan, nag-iimbestiga, oh, dapat itong mga nag-iimbestigang pulis na 'to, dapat, thorough investigation ang gawin niyo. Huwag yung hula-hulang investigasyon. Kasi malalaman niyo naman kung talagang may foul play, eh. Ha? Oh, bakit niyo sinasabi ito naman sa mga kapulisan na 'to, bakit niyo sinasabing ibinalik niyo yung mga cellphone, yung gadget, ang sinasabi ng pamilya wala pa raw sa kanila. Ano ba totoo? Mga pulis na nag-a-handle dito. Kayo, particularly mga pulis diyan sa kung saan naka-assign yang mga kung sino yung nakakasakop diyan. Sakop ng Benguet, o oh, police station, kung anong police station ang nakakasakop diyan. Bakit nyo sinasabing ibinalik nyo yung cellphone at mga iba pang gadget ni Cathy Cabral samantalang sinasabi ng pamilya niya na wala pa raw kayong ibinabalik? Ano ba ang totoo? Kayong mga pulis na nag-handle ng investigation yan, di ba? Mag-iimbestiga kayo ng tama, hindi yun puro kayo haka-haka lang. Ang sinasabi nyo, nagbigay ng pahayag ang pamilya ng dating DPWH official kaugnay sa issue na umano'y foul play ang kanyang pagkamatay. Naniniwala si Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Cabral, na walang naganap na foul play sa insidente. Yun ang gusto mong mangyari. Bakit wala naman? Ah, ito nga lang ang mahirap dito na dahil sinasabi mo na walang foul play, hindi mo pa naman napapatunayan, wala ka naman doon sa area nung mangyari, ha? Ayon kay Cesar Cabral, posibleng nadulas lamang ang kanyang asawa habang nag-unwind sa oh, bangin kung saan ito natagpuan, baka nadulas, baka walang kasiguruhan, baka kasi nag-unwind lang siya diretso na pahayag niya. Mahirap yung ganito, yung haka-haka, yung dapat yung totoo, yung ano ba talaga ang nangyari. Wala bang CCTV diyan sa area na yan? Pero alam ko may CCTV diyan. Bakit hindi nyo tingnan yung CCTV? Kung mayroong CCTV, wala ba ni isang bahay diyan sa area na yan? Hmm? Oh. Gaya nito, yung sinasabi ng ah, sinasabi ni Colonel Lambert Suerte, hepe ng Benguet Provincial Police Office, na ibinalik ng mga pulis ang cellphone at personal na gamit ni Cathy matapos maiahon ang kanyang bangkay mula sa gilid ng Buid River na may 20 to 30 metro ang lalim mula sa Cannon Road sa Barangay Camp 4 kung saan huling namataang buhay ang dating DPWH official. Oh. Pero ang sabi ng asawa, walang isinusuling gamit. Sabi nila, isinauli, wala po akong nakitang gamit ni Kati. Kinausap ko ang mga anak ko, wala pa silang gamit na natatanggap. Sabi ni Cesar Cabral sa panayam ng media noong Biyernes. Ano ba talagang totoo? Ha, mga pulis? Colonel Lambert Suerte, sinasabi nyo, ibinalik nyo yung mga gamit, kagaya ng cellphone, lahat ng gadget. Bakit ang sinasabi ng kanyang asawa at mga anak, wala daw mga gamit na ibinalik sa kanila? Ano ba ang totoo? Ha? Anak ng tinapay, anak ng damulag kayo talaga. Oh. Sinabi niyan nito na
konstekto ng pagtanggi ng pamilya sa autopsy. Bagamat kalaunan ay isinagawa ito ng mga otoridad at iginiit na aksidente ang insidente dahil alam nila ang sitwasyon at hindi na kailangan pang patunayan pa ang iba. Ha? Nanindigan ang pamilya na walang krimen. No? O masamang intensyon na involved at nais lamang nilang iuwi agad ang labi para sa pribadong paglalamay lalo na malapit na ang Pasko. Ito po ang masakit na katotohanan pero kailangan nating tanggapin dahil nandyan na yan. Gayunpaman, ang opisyal na investigasyon ng pulisya at iba pang ahensya kabilang ang Ombudsman at ICI ay patuloy pa rin upang ganap na ma-roll out ang foul play. Ha? Suicide o iba pang posibilidad dahil sa sensitibong posisyon ni Cathy Cabral sa issue ng corruption sa DPWH. Okay, mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutang paki-like, subscribe, and share ang aking YouTube channel, Ramiro Boulder, pati na rin po sa aking Facebook page. Marami pong salamat.